rider. Sir, yung naputol kong usapan ninyo ni Rider Juan de la Cruz. Actually, nabanggit nyo kanina, sir, regarding dun sa, yun nga, yung rubber silencer, parang ano to kasama sa reckless driving. Kasi nga naman, nakukuha namin ang punto mo na pwedeng maging sanhito na aksidente kung ito'y tumapon sa kalsada. How about, sir, yung yung fixed na silencer, sir? Metal. Ano pong masasabi nyo po doon? Ang comparison ng dalawa, rubber is flammable. Yung metal is not. So meaning, both of them would be installed there to suppress the sound. So meaning, kung na-suppress mo yung sound, hindi ka pasok dun sa article na tinutupad namin, Article 15, Section 85. So hindi ka pasok sa reckless. Hindi ka rin pasok doon sa noise pollution. Ayan. Which is Nagkaalaman yan. ano po ba ang decibel limit na sinasabi po natin dito? Decibel limit is 120 at may procedure po yan. Para sa kaalaman ng mga riders, pag po nirekta sa tambucho nyo, iprotesta nyo. Kasi it should be 1 foot away, then nasa side. Nakaslant yun. No, I mean, hindi siya aligned. Hindi siya nakatutok. If this is the pipe, nandito sa side. Anong level na Yung sinasabi natin dito sa rin tinatawag natin na SAE standard na JAE 8865 na sinabi natin at least 45 degrees at 0.5 meters po. Doon nilalagay po yung decibel meter. Yes. So dito is 120 decibels po. Yes. 120 decibel. Mas mataas siya doon sa requirements ng LTO. Kasi nakalagay sa LTO, sabihin natin dito Sa para sa 80 kalaman lang ng yata. lahat. No sir, it's 115 decibels. 115. 115 decibels. Yung horn po kasama doon? Doon sa one. Hindi. Basta yung sinasabi natin, yung inilalabas na ingay ng makina, ng tambucho, pati yung horn, Talaga sa tambucho. basta is 115 decibels. 150. Yun ang nakalagay sa So LTO. talaga yung mga medyo pasaway lang talaga yung nasasakop nitong ordinansa na ito. So currently, sir, yun, naka-suspend siya ngayon. Naka-suspend siya ngayon. Yun na nga, with the reason that we are giving ample time to the riders na medyo palitan nila or i-repair nila yung mga devices. May itinakda na po bang date kung gaano No, it's katagal open. It's open. Anyway, we will be announcing properly sa radyo. Wala kasi kami sa TV. Siguro dito sa Arangkada na, may Yes, announce natin yan. Papasalamat kami. We will contact you para makakaroon tayo ng proper na announcement. And sa tarpaulins, naglalagay kami flyers. So sir, maiba naman tayo, sir. Meron po ba kayong isinusulong ng mga proyekto para naman po sa ating mga kasamahang rider? Yeah. Yun yung talagang inaano ko. Usually kasi yung traditional, yung motorista pag nakakita ng enforcer, medyo Natatakot. natakot. Umiiwas. So, me, with the rest of the team ng department, we're trying to change the image. We want to inform the riders or motorists na ang enforcers ng Parañaque ay kaibigan, hindi kaaway. So, isang part ng programa yon. Why not? Magtulungan tayo. Help us implement rules and regulations of the traffic. And likewise, we will also help you the other way around by, syempre, pag may kailangan kayo. For example, tumirik si mamang rider, pero may mga naka-display na cellphone number or telephone number, tumawag ka. So here comes the traffic department. Yung nasa towing natin, paki-assist. So parang respondents na. Responde. Kasi tumirik. May tumirik na motor. So wag natin hayaan yun doon. Baka nagmamadali. We don't know, may emergency or what. Makakapos din ang traffic. Yes. We can immediately assist. So sir, dito po ba sa mga proyektong inyong nais isulong, meron po ba tayong naitatap na mga riding group dito para po sa proyektong ito? Yeah, meron kaming kausap, sina Ivan nga.
na i-possible yung federation nila, Yun ang try sinasabi ko to na. invite all the motorcycle clubs, Yan. association, or even yung mga hindi miyembro. Maraming salamat po doon, sir, at binigyan nyo ng pagkakataon ang mga riding community, lalo na sa Federation ng Parañaque, na makipagtulungan dito sa mga bagay na gusto nyo pong ipatupad sa lungsod ng Parañaque. Any parting words para naman po sa ating mga kasamang nagmumotorsiklo, sir? The Traffic and Parking Management Office will not only assist doon sa bagay sa pagmamaneho nila, ay nagawin din silang force multiplier para sa batas trapiko. They can even help us implement the said ordinance here. Likewise, open din yung program na like us sa mga enforcers, mga first responder din kami ng rescue. That is why we all have this kit ng pang-rescue para sa may mga aksidente, etc. Huwag po kayong matakot sa mga enforcers kung hindi dapat pa nga. Ang ipakita natin, hindi po takot kung hindi respeto sa bawat isa. Tama. Respeto sa bawat isa ang kailangan. So, tapon na po natin yung mga takot-takot na yan. We have to build up or build a harmonious relationship between the traffic officers and the riders. Nang sa ganon, all of us could move forward and develop more. We have to work as a team to develop more kung ano yung enjoyment natin. Kami man din ay we enjoy riding our motorcycle. Kumbaga, sabi Well natin, said. move Salamat forward, na Parañaque. marami, sir. Move forward, Parañaque. Ayan, mga kasangbahay, muli na naman tayo ay nalinawan at nabigyan ng maraming impormasyon tungkol dito sa mga batas trapiko ng Parañaque. Magbabalik po ang Arakada na.